maganda rin ito, total nandito na, patutunayan po natin sa pagkakataong ito na yung kalendaryo pong hawak natin at yung kalendaryo sa panahon ni Noe ay mapagkakatiwalaan at magkapareho. Kasi nga, katulad ng ating sinasabi po mga kapatid, kung may nangyaring kaguluhan sa kalendaryo sa Biblia at nga natin ngayon, dapat may record po yan sa history. Kaya lang, at record, Brother Gomer, ang tanging nagkaroon ng record sa kasaysayan ay yung paglilipat ng Julian calendar papuntang Gregorian calendar. Pero never na nagkaroon po ng problema doon sa pagkakasunod-sunod ng araw sa isang linggo. At yun nga po, ito, ipakita ko lang ito. Ito yung nangyaring pagbabago mula sa Julian calendar hanggang Gregorian calendar. Kasi nga, habang tumatagal, nakita na po nila na hindi na umaakma yung oras. Kaya yung makikita po ninyo yung buwan ng Oktubre, yung 1, 2, 3 hanggang 4, dapat ang kasunod niyan ay 5. Pero naging 15. Yan. Ang dahilan, mga kapatid. Kasi nga, habang tumatagal, ay naipon na po yung na-delay na po ng 10 days, mga kapatid. Kaya noong 1582, ay nagkaroon po ng change ng calendar. Ito lamang ang natala sa kasaysayan. Pero, yung pong record mula sa Bible na sa Genesis hanggang sa Julian calendar, ay wala hong kalituhan. Ngayon, magpapakita po ako sa inyo ng katunayan, mga kapatid. Magbabasa tayo ng mga talata na nagpapatunay na yung pong Biblia mismo ang magpapatunay na yung pong araw noon ay katulad ng araw natin ngayon. Yung kalendaryo sa panahon ni Noe ay kamukha ng kalendaryo natin ngayon. Ito, sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa ikalabing-pitong araw ng buwan, ng araw ding yaon ay nangasira ang lahat bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nangabuksan. So, ikalawang buwan ng taon, yan yung kaya nakalagay po dyan, makita nyo February, merong 11 days na makikita po natin na nakain doon sa February. Kasi ika-17. So, paano natin kinocompute po yan, mga kapatid? Yung buwan ng February ay 28. So, 28, ang araw, gagawin lang natin ay, babawasan natin yung 28 ng 17. Kaya makikita po niyo sa diagram ay 11, February 11. Kasi nga, kinocompute natin kung pariho, ha? Ito kasi ang araw na idadagdag natin sa mga papasok na buwan. Kaya nakalagay ang 11. Para pag ginamitan natin ng calculator, ay magiging tama. Ang tanong ay anong buwan sumadsad? Punta tayo sa 8 verse 4 ng Genesis. Yan, sumadsad ang sasakyan ng ika-7 buwan, ng ika-17 araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Ayan na. Kaya makikita po ninyo, kung natuyo ang lupa, sumadsad sa daong ng ika-7 buwan, sa ika-17 araw ng buwan, ibig sabihin, kung gagamitin natin yung Gregorian calendar natin ay walang iba kundi buwan ng July. July 17. At ayon sa Gregorian calendar na ginagamit natin ngayon, ang March ay may 31 days. Makikita po ninyo dyan. At ang April ay 30. Kahit tingnan nyo sa calendar natin ngayon. Ang May ay 31. Ang June ay 30. Kaya pag binilang natin yan, mga araw na yan, ang suma total ay 150. At pag binasa natin yung Genesis chapter 7 verse 24, eksakto. Tingnan nyo, Genesis 7:24. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Saktong-sakto Di ba, Brother Gomer? Saktong-sakto. Kaya, ewan ko, siguro, maintindihan natin. Hindi naman siguro yung pinag-aralan to Kaya dito pa lamang sa Genesis, mga kapatid, yung calendar na ginagamit natin sa pagbilang ay eksakto. Kaya nga, wala hong kalituhan dyan sa mga historian. Nagtataka tayo dito kasi takang-taka sa puntong ito. Mga kapatid, para maintindihan nyo ulitin nyo lang po yung aking paliwanag. O para maintindihan po ninyo, uulitin natin uulitin natin. Tingnan nyo baka sakaling nalilito yung iba. Kasi ito, pagpapatunay ito na tama po talaga yung Biblia. Ulit. Basahin natin uli yung 7:11. Nang ikalawang buwan, sa ika-17 araw ng buwan, ng araw din yaon, nangasira ang lahat ng bukal. Ito na yung pasimula, mga kapatid. So yung February ay 28 days meron. So sabi po dyan, sa ika-17 araw. Kung ibig sabihin, 28 minus 17,
equals 11. Kaya February 11 yung nilagay natin kasi yung matitira sa 17, yun ay kasamang bilang kung gaano katagal yung tubig. Okay? So, ayan na. Oh. Tapos, sa Genesis chapter 8 verse 4, sumadsad ang sasakyan ng ikapitong buwan ng ikalabing pitong araw ng buwan. Kaya nilagay po natin dyan, sa kalendaryo natin ngayon, July 17. At pag tinutal nyo po yung sakop na araw niyan, ay eksaktong 150. At yun ang nasa City 24 ng Genesis. Oh, di ba? So, ayan yon na pinapatunayan po natin yung kalendar, wala pong kalituhan kahit na sa pagbilang. At saka yung araw, hindi po pinagrambol-rambol yon. Hindi po yun ni-reshuffle na para siyang bingo na kinakalug-kalug at binitawan na lang ng gano. Wala. Kaya nga, sabi natin, Brother Gomer, pagka hindi nyo siguradong Sabado yon, problema nyo yung linggo nyo. Hindi nyo rin yan sigurado. At hindi sila papayag. Doon lang hindi nila matanggap, Brother Gomer, sa Sabado. Pero yung linggo, ay sigurado sila. Ang medyo nakakapagtaka yan, Brother Johnson, na kapag kaaraw ng linggo hanggang Biyernes, sigurado naman nila na yun ang araw. Abi pag Sabado, hindi na daw sigurado. Talagang makikita po natin dyan, mga kapatid, na masyado lang silang bitter pagdating sa Sabado. Maraming galit talaga sa Sabado, Brother Johnson